Magandang umaga mga kabay. So meron po akong approved repair dito. 10 kilos na jackhammer ito mga kabay. Ang model nito D25899. Ayan. So ang papalitan natin mga kabay, armature. Ito po yung bagong armature niya. Ayan. Tapos o-ring, tatlo. Ano isa na? Wala na. Malaglag yata. Wala. Basta tatlong o-ring ito mga kabay. Hanapin ko lang. Tapos, handle, ayan, basag po yung handle niya. Gear case cover, ito po yung gear case cover niya. Tapos, carbon brass, tsaka seal, ayan. Ano po ba? Cord, ito po yung 3 meters na cord niya, kinabit ko na yung plug. Tapos, yung kanyang connecting rod at yung actuator. Ayan, ito po yung nagsisilik sa switch pag ino-on mo. Tapos yung motor cover. Ayan. Yan po yung kakabit natin dito sa model na dito 5899 na 10 kilos jackhammer non-DeWalt. So tara mga kabay, samahan nyo po ako. So ayan mga kabay, nakalas na po natin yung screw. So pwede natin tanggalin tong mga, ay may naiwan pa pala. May naiwan pang screw. Ayan. So yung handle pwede natin tanggalin. Ayan, dahil basag-basag na po ito, kaya madali na lang po siyang makalas. Ayan, mapapansin nyo mga kabay. So, kailangan natin kalasin to dahil huhugutin po natin yung armature nya. So, kailangan lang natin ng basahan mga kabay para hindi tayo magkalat. Hindi magkalat yung langis. Ayan, kakalasin muna natin yung pan. Ayan. Bago natin makalas yung armature, kalasin din tong brush holder mga kabay. Ayan. Yun, buti natanggal lahat. Tapos kailangan natin ng long nose. Ayan, para matanggal natin yung wiring nya. Tatanggalin lang natin yung wiring sa field coil. Ayan. Tapos syempre ito. Ayan. Bago natin maangat tong brush holder. So ito yung brush holder mga kabayan. Ayan. So sa pagtanggal ng armature mga kabay, dito nyo po yun pupukpukin. Ayan. Papansin nyo, ito yung nakausli. Yan. Yan po yung pupukpukin natin palabas dito. Yan. So, kuha lang ako ng pangpukpuk mga kabay. So, yan mga kabay. Pupukpukin na po natin yung armature para makalas. Yun. So, ito na po siya. Yan. So, kung sira naman yung armature mga kabay, pwede nilang pukpukin ng ganon. Pero kapag yung bago ipasok natin, kailangan natin yung rubber mallet lang. Ayan. So, susubukan natin ipasok yung bago mga kabay. Hindi naman tayo magpapalit ng field coil, armature lang. Siyempre, ayusin natin yung wire. Ayan, okay naman siya. So, ito yung bago mga kabay. Ayan. So, pag pinasok nyo ito mga kabay, pag ganyan lang. Ayan. At siyempre, pwede kayong gumamit ng matulis, pampukpok dyan, o kaya naman rubber mallet. Yan, ito. So pwedeng paganyan lang mga kabay. Yan. Yan, antayin nyo lang pumantay. Yan. So, yan na po siya mga kabay. Pero syempre, yung palo nito mga kabay, timing lang. Dahil minsan, umaangat din ito kapag pinapalo nyo dito. Yan. So, okay na yan. Mamaya kapag kulang pa, papaluin lang natin ulit yan kapag nakalagay na itong screw niya sa pan. Yan. So, balik natin yung brush holder mga kabay. Ay, yung ano pala, bearing. Ito, kakalasin ko muna yung bearing mga kabay. So yung bearing na yun mga kabay, dito po yung nakakabit. Ayan.
So ganun po yung forma niya. Yan. Ito naman yung sa likod. So pwede natin ilagay ito. Yung bearing. Siyempre yung wiring mga kabay, ingatan na huwag maipit. Ingatan na huwag maipit. So yan mga kabay, nailagay na natin. So i-screw na natin ito. Mamaya na natin ikabit yung kanyang wiring. Ito muna. Para matingnan natin kung lapat siya. Balik. So yan, kulang pa ng tulak to mga kabay. Kasi matigas. Pero sa ganyan mga kabay, ito lang gagawin nyo. Yan. Lagay nyo yung pan. Tapos yung screw. Para safety tayo pag pukpok. Yan. Pag nailagay nyo na yan mga kabay, dito na kayo magpukpok sa ibabaw. Yan. So gamitan nyo lang ng ito yung pangtanggal. Para hindi siya masira. Ayan. Tapos pukpukin nyo lang pababa. Yan. So ayan mga kabay, malambot na. So kung malambot na mga kabay, ibig sabihin tama na siya. Ayan. Malambot na yung ikot ng pan. So pwede na natin ilagay yung kanyang wiring. Ayan, balik natin. Yung galing sa field coil ito mga kabay. Ayan. So kailangan nyo lang ng long nose para hindi kayo mahirapan magkabit. Kabilaan yan mga kabay. Ayan. Tapos yung kanyang carbon brush. Ayan. Ito po yung carbon brush na. Ayan. So dito po yung nakakabit mga kabay. Dito. So ayan mga kabay, kakabit na natin yung carbon. So naikabit ko na yung isa. So gamit lang kayo ng ganito, yung pangsikwat. Ayan. Para hindi kayo mahirapan ng spring, mag-angat. Ayan. Tapos diin nyo lang siya konti. Tapos lagay nyo yung terminal ng carbon dito. Ayan. So susuksok mo lang siya mga kabay. Ayan. So okay na yan mga kabay. Ayos na yung carbon natin. So itakip muna natin yung kanyang gear case cover. Ayan. Pupunasan lang natin. Ayan. Tapos lagyan natin ng grasa. Ayan. Kahit ganyan lang mga kabay dahil madadagdagan naman yan sa langis. Maglalagay din tayo ng langis mamaya. Lagay natin yung bagong gear case. Pero bago yan, syempre ito muna. Yung kanyang seal. Ayan. Punasan lang natin dahil maraming buhangin. Ayan. Tapos sa pagkabit yan mga kabay, hindi ka naman malito dahil maliit tsaka malaki. So syempre dito yan, pag ganyan. Ayan. Syempre, tingnan nyo lang yung ngipin. May ngipin to mga kabay. Kailangan pumasok siya dyan sa kanal. So, yan mga kabay, kakabit na natin yung gear case. Ayan. So, i-screw na po natin. Yung pag-i-screw mga kabay, hindi ko na po ipapakita dahil madali lang naman para mabawas dito sa masyadong mataas. So, yan mga kabay, naikabit na natin yung na-screwhan na natin. Ayan. So, ang sunod na itong ikabit ay yung sa actuator niya. So, kalasin mo lang to. Ayan. Gamit ka na lang ng long nose. Ayan. Nabali na. Malutong na kasi yun mga kabay. Tapos, ganito lang po yan mga kabay. Ayan. Tutusok nyo lang dyan.
Tapos gamit kayo ng long nose para pumasok ito. Yan. So yan lang po siya kadali magkabit. Tapos dito yan nakakabit sa may switch. Ayan, dito yan. Ayan. Dahan-dahan lang mga kabay. Tapos dito yan nakatusok sa kanyang trigger. Ayan. Ayan. Tapos dito sa switch. Ayan. So wala pala yung pin mga kabay. Kaya nabunot siya. Nakalimutan ko isuksok yung pin. Ayan. So ganun na po yung forma ng on-off. Ayan. Ayan mga kabay. Ayan. Lagyan natin na dumilim Dumilim Ayan. So okay na tayo dito mga kabay. Ayusin na lang natin tong wiring na to. Ito hindi ko na to ipapakita kung paano natin isalansan. Kasi meron naman siyang lagayan. Susundan nyo lang yan mga kabay. Ayan para mabawasan yung naka 11 minutes na po tayo. So ayan mga kabay. Nailagay ko na yung wiring niya. So hindi ko na po pinakita. Madali lang naman po magsalansan ng wiring. Iwasan nyo lang na maipit. Ayan. So pwede na natin ilagay yung bagong handle mga kabay. Ayan. So ito mga kabay, i-screw nyo rin lang. Ayan, ito umangat. Ulit, kailangan hindi ito nakaangat mga kabay. Sisiksik mo siya dyan. Ayan. Para pagpasok nitong handle, hindi siya mahirapan. Ayan. So ayan mga kabay, i-screw ko na ito. Hindi ko na po ipapakita yung pag-screw dahil madali lang naman po yung pag-screw. So ayan mga kabay, na-screwan ko na siya. So bago natin isara yung motor cover, kailangan muna nating i-testing. Ayan, sasaksak natin mga kabay. Yung pagkabit pala ng cord, hindi ko na pinakita dahil madali lang naman, dalawang wire lang. So ayan mga kabay, testing natin. So pahinto-hinto siya mga kabay dahil nabubunot yung cord. So ilipat natin siya ng saksakan. Dito tayo. So okay siya mga kabay. Tatakip na natin to. Dahil ang isusunod nating ikabit ay yung kanyang connecting rod at yung o-ring. Ayan. So inuna ko lang to dahil matagal itong housing. Bakit ay pumasok? Bakit hindi siya match? Hindi ayun pasok siya. So nag-iinarte lang mga kabay. Ayan. I-screwhan natin to mga kabay. So kulang yung screw mga kabay, kulang ng dalawa. So hanap muna ako ng screw mga kabay. So ayan mga kabay, natapos na natin ikabit yung buong motor cover, gear case cover, handle, tapos yung carbon, okay na. So dito na po tayo sa kanyang mechanical, ayan. Ayan, sa mechanic niya mga kabay. Ayan. So magpapalit tayo ng connecting rod. Ayan. So madali lang magpalit mga kabayan, hugutin nyo lang dito sa kanyang kinalalagyan. Madali lang naman maghugot nito dahil wala siyang lock sa ibabaw. Ayan. Tapos syempre ito tutusukin nyo lang siya ng matulis. Ayan. Pag lumabas na yan, pwede nyo na angatin yung kanyang connecting rod. Tapos punasan lang natin mga kabay. Ayan. Ba't kayo dumilim? Ayan. Punasan lang natin bago natin sikwatin yung lumang o-ring. Ayan. Tapos palit natin yung bago. Ito po yung bagong o-ring. Ayan.
Tapos balik natin yung bago ng connecting rod. Tapos yung pin. Yan. So yan lang po siya mga kabay. Yan yung pormahan niya. Tapos syempre yung striker. Nandito po yung striker. Kailangan din po yung makalas. Ayun, hindi pa pala nakalas yung screw. So kalasin muna natin mga kabay. Meron pang hindi nakalas. Yun. Tapos tulak natin yung striker niya. Ayan po, sa labas yung striker. Tigas ka. Yun. So tanggalin din natin yung lumang o-ring dito mga kabay. Ayan. Tapos papalitan natin ng bagong o-ring. Ayan. So yan na siya mga kabay, okay na. So ang last na lang natin ikabit yung kanyang, ayan, butin natin to, naiiwan. Ayan. Ito po yung last natin ikabit yung kanyang seal. Ayan po. Ayan. Meron po yung seal sa loob, hindi lang siya kita. Ayan. Yung nasa loob, yun yung kakalasin natin. So, pag kinalas ito mga kabay, gamit lang kayo ng flat screw. Ayan, tapos susungkit-sungkitin nyo lang hanggang sa lalabas. So, yan talaga, masisira yan dahil susungkitin natin. Dahil hindi naman natin kayang dukutin dito. Ayan, ay sumabit. Ayan, so susungkitin talaga yan dito ng flat. Ayan. So, ayan mga kabay, nakalas ko na po yung seal niya. Ayan, napit-pit dahil sinungkit ko siya. So sa paglalagay ng seal niyan mga kabay sa harap, ganito lang po. Ayan. So itong may kanal pabilog, yun yung paloob. Ito yung palabas. Ayan. So ang lagay niyan mga kabay pa ganyan. Ayan. Pa ganyan. Ayan. Tapos, ang pangsundot ko dyan mga kabay para hindi masira, ito lang. Yung likuran ng flat screw. Yan, ganyan lang. O kaya para hindi kayo mahirapan, lagyan nyo siya ng langis. So, lalagyan ko yan ng langis. Para malambot yung pagpasok. Kasi pag walang langis, medyo maganit. Hindi katulad pag may langis, kunting pukpuk-pukpuk mo lang dyan, kakabit na yan. So yan mga kabay, natanggal na natin, naikabit ko na, ayan na po siya. Ayan, yan na po yung forma niya sa loob. So pwede na natin ibalik yung kinalas natin. Ayan. So unahin natin dito mga kabay. Lagyan natin ng grasa syempre. Ayan. Tapos asimbulin natin ito. Saan na ba yung partner nito? Ayun. Dito lang pala. Ayan. So pagkabit nito mga kabay, mauna ito. Yung merong hukay. Yan po yung papunta dyan. Tapos susunod yung damper. At yung cap nya. Ayan. So pwede natin ilagay. Yung mahaba mga kabay, yun yung palabas. Yan, pa ganyan. Yan, ganyan po. Pero hindi, nakalimutan ko ikabit ito mga kabay. Meron pa pala ito. Ay, ito pala. Yan. Muntik na makalimutan. Dito po yan. Mauna siya dapat. Yan. Tapos bago ito. Yan. So okay na tayo dyan mga kabay. Lagyan lang natin ng grasa ulit. Yan. So ang next, ito, sasara na natin. Syempre grasa muna ulit. Lagyan mo ng grasa yung cylinder. Yan.
bago natin ipasok yung striker. Ito, lagyan din natin ng grasa. Yan. Tapos mauna ito mga kabay. Siyempre yung pinaka-flat, yun po yung tatama dito sa piston. Yan. Ito naman mga kabay, yung parang may bilog, yun yung tatama dito sa bit piece. Ito. Dito yung tatama. Kaya parang may bilog siya yan. So ang lagay mo niyan mga kabay ay paganyan. Hindi paganyan ha. Paganyan. Yan. Yan. So okay na, ilagay na natin. So ang sunod niyan mga kabay, itong kanyang connecting rod assembly. Yan, lagyan din natin ng grasa yan mga kabay para pagpasok hindi siya maganit doon sa kanyang cylinder. So sa paglagay niyan mga kabay, ganito lang. Ayan. Makikita niyo yung crankshaft na sa loob. Ayan. Yun po yung crankshaft, diyan niyo po ipasok yan. Ayan, ganyan lang po. Ito pala nalagyan ng grasa. Ayan. Kailangan pasok na pasok siya mga kabay ha. Yan. So ganyan yung forma niyan. Tapos ito lagay nyo. Yan. Ay, yung ano pala mga kabay, langis. Nakalimutan. Yung langis. So ito yung langis mga kabay. Dito natin ilagay yan. Ayan. Wala na tayong langis. Ubus na. So magdadagdag na lang tayo dyan mamaya mga kabay. Damihan na lang natin tong grasa na nandito. So yan na mga kabay. Nalagyan ko na siya ng langis. So ito na po yung kakabit natin. Ayan. Kailangan pasok na pasok din siya mga kabay bago nyo siya i-screw. Yan. So kung pumasok na yun mga kabay, pwede natin ilagay yung screw muna para hindi matapon yung langis na nilagay natin. Ayan. So i-screw muna natin ito. Yun. So okay na siya mga kabay. Ayan. Yan na po yung forma niya sa loob. So ito ang kasunod na ilagay. Yan, dyan po yan. Yan. Pero bago yan, maglagay din tayo ng langis dito. So hanap tayo ng langis mga kabay. Mukhang naubusan na ako. So yan mga kabay. Dito natin ilagay yung langis. Ayan. Pagkatapos yan mga kabay, ilagay na natin yung spindle niya mga kabay. Ayan. So kailangan lapat na lapat din siya mga kabay bago nyo siya i-screw. Ayan, palit tayo ng pang-screw. Bigyan natin lahat ng screw. Ayan. Yun. So natapos din mga kabay. Natapos din ang ating gawa. So ang sunod dito mga kabay, iti-testing natin kung malakas yung chipping. So ayan mga kabay, iti-testing po natin. Masakit sa tenga mga kabay, baba natin. Masakit sa tenga. Nabunot.
So yan na mga kabay, maraming salamat mga kabay sa panonood at palike and share na rin po. So ang pinalitan natin mga kabay, motor cover, gear case cover, handle, tsaka connecting rod at 3 o-ring. Ito po yun. Tsaka isang seal. So maraming salamat ulit mga kabay. Bye bye.